Naku po, ang atin pong hinahangaan at sinusuportahan na magaling na direktor ng NBI na si Attorney Melvin Matibag nalalagay po ngayon sa kontrobersiya mga tol sapagkat meron pong kumakalat na audio at doon po sa audio maririnig ang boses di umano nito pong si Attorney Melvin Matibag na nagbabanta po sa isang tao. Alam ninyo, tayo po'y lagi sa tama at dapat. At kung totoo po yan, naniniwala po akong nagkamali dyan sa parte ng pananalita ito pong si Attorney Melvin Matibag. Pero yan po ay nakalipas na, no? Napilit pong binabalikan ngayon ng mga Duterte supporter para po makakuha sila ng pamato laban po kay Direktor Matibag kasi alam naman po natin na talagang tinatamaan ng todo ang kanilang mga sinusuportahan. Isa po dyan si Mike Defensor na nito pong April 21 ang kanyang pamilya ay nakasuhan ng NBI dahil po sa pagiging presidente ng asawa niya at ng kanyang anak bilang treasurer ng kumpanya kung saan ni-raid nga po ito, yung Chicago KTV at saka Blue Hotel. Kinasuhan po ang mag-ina ni Mike Defensor ng qualified human trafficking at napapabalita na susunod na sasampahan ng kaso ito pong si Mike Defensor. Kaya ang tagal sigurong naghalungkat nito pong mga DDS para makakuha ng pamato laban kay Attorney Melvin Matibag. At ito nga po, yung papakinggan po natin. Hindi po natin tinotolerate ang mali. Pero ako'y naniniwala na maaaring ang punto na ito, kung totoo man, ay dala lamang ng bugso ng damdamin. Ngunit hindi po pwedeng i-dismiss lamang ng ganon. Kung kinakailangang merong panagutan si Direktor Matibag, dapat panagutan niya yan. Pero ang maganda dito, kung matagal na yan, meron kasi tayong tinatawag na prescription of crimes. No? Partikular, kapag ka ang estado ay ipoprosecute ang isang tao, kinakailangan hindi lalagpas doon sa tamang panahon. Halimbawa, yung mga light penalties, no? O light felony na merong light penalties, dapat prescribe yan within 1 year, 2 years, 6 years, 12 years, 20 years, no? 15 years, ganun yung mga pagtatalaga. Wala yatang 12 years, ano? Pagtatalaga ng prescription of offense na tinatawag. Kaya bago natin i-discuss yan at ibabangga natin sa baluktot na pangangatwiran ng mga Duterte supporter na porket sinabi daw po di umano ito ni Direktor Matibag, eh dapat lusot na din si Sara Duterte. Magkaiba po ang sitwasyon ng dalawa. Unahin muna natin ito pong kumakalat na audio ni Direktor Matibag di umano at ibinabangga po ito sa naging pahayag niya kamakailan lamang kasi sinabi po ni Direktor Matibag kaugnay po ng mga pagbabanta nitong si Sara Duterte sa buhay ng ating Pangulo, ng ating unang ginang at ng dating speaker ay ang mga sumusunod. Okay lang po yung maging emosyonal na damdamin. Pero yung ating pong emosyon, huwag nating ilabas na illegal o krimen ang magiging resulta. Maaari naman tayong magsalita, maging kritiko sa gobyerno. That's part of our democracy. Pero yung mag-encourage tayong gumawa ng krimen, sasabihin nating emosyonal lang ako, magkaiba po yun. Kaya ngayon nababanatan si Direktor Matibag ng mga DDS. Ayoko naman pong sabihin na hindi dapat i-content natin ito kasi parang lalabas na meron tayong pinoprotektahan dito sa ating programa. Inuulit ko, ako po yung lubos na humahanga at sumusuporta kay Direktor Matibag at naniniwala ako na kung nasabi niya man ito noon, ito'y malamang sa malamang kanya po'y pinagsisisihan na at tingin ko willing po siyang harapin kung ano man yung mga consequences ng naging pananalita niya po dito. At dapat ganun din itong si Sara Duterte. Kung pinagbantaan niya ang buhay ng ating Pangulo at ng dalawang iba pa, dapat willing din siyang harapin ang consequences ng kanyang mga sinabi. Pakinggan muna natin ito pong leak audio ni Direktor Di Umano Matibag. Attorney, wala akong sinabing masama doon sa'yo. Si Jason, gustong mag-music day.
ako nagbibigay ng mali siya. Kung sinabi sa'yo masama, po ba ang kasalanan ko? Sige, masama doon. Hindi, masyado ka nag-aalala. Ano ba sinabi kong masama doon? Medyo mahirap talagang maintindihan, magulo po yung audio nito pong ating pinapakinggan. Pero sige, gagawan ko po ng paraan at i-share ko po dito sa separate para mapakinggan po ninyo ng maayos, no? Ulitin lamang po natin at i-share ko po itong mismong video dito sa ating StreamYard. Okay? To. Sana marinig nyo ng maayos mga tol. Yan. Sana naririnig nyo ng maayos ha. Oh, mukhang wala yatang audio. No, sandali lamang ha. Oy. Hindi ko madinig eh. Naririnig nyo na ba? Oy, kung hindi nyo madinig, di bale. Huwag na natin pakinggan. Basta diyan sinasabi, no? Subukan kong hinaan na lamang. Ulitin natin, mahina lamang. Baka sakaling maintindihan ninyo. Wala akong sinabing masama doon sa'yo. Si Jason nagpo-post tungkol kay Yusek Day. Siya. Ako nagbibigay ng mali siya. Wala, Kaya hindi maintindihan. ano mo sa akin? Sandali. Kaya Ulitin natin mga tol. Magpapalit ako ng audio ng mic, no? Dito. Subukan natin kung maririnig nyo ito. si Jason nagpo-post tungkol kay Yusek Day. Wala, hindi maintindihan mga tol eh. Gusto ko sanang i-share sa inyo pero ganun pa man, kung inyo pong tutukuyin, makikita nyo po ito dito po sa iba't ibang pages ng mga sumusuporta dito kay Sara Duterte na mga content creators. Marami sila. Pero ang suma total ng pag-uusap ng dalawa ay galit na galit. Di umano ang boses ito I am not sure kung yan ay si Attorney Melvin Matibag pero kaboses niya. Sa conversation nilang dalawa, galit na galit si Attorney Melvin Matibag sa kausap niya at pinagmumura niya po ito to the extent na sa kanyang pagmumura ay pinagbantaan niya pa po ito na papatayin. Doon lang tayo sa totoo mga tol. No? Ganun pa man, walang katiyakan kung ang audio po na ito ay bago lamang o matagal na. Pero mukhang matagal na po ito sapagkat parang hindi pa po direktor dito ng NBI si Attorney Matibag. In fact, ang sinasabi nga sa conversations po nila ay buntis pa si Congresswoman Matibag. Hindi naman po buntis na ngayon ito pong si Congresswoman Matibag. No? Kaya malamang taon na po ang nakalipas dito at meron pong di umano'y private offended party dito na kung sakasakali ay
kung magrereklamo, pwede niya naman pong ireklamo itong si Direktor Matibag at protektahan ang kanyang karapatan. In fact, doon nga po sa naging audio nilang sa conversation na yan, na leak audio, sinabi niya na papunta na po siya sa police station para po magpa-blatter. Ngayon, dapat marinig po natin ang panig dito ni Direktor Matibag. Pero hindi pwedeng ikatwiran ito ng mga Duterte supporters na porket nagsalita ng ganyan di umano si Matibag ay lusot na si Sara Duterte. Parehas sila na dapat magkaroon ng pananagutan if ever. No? Sa parte ni Direktor Matibag, personal po iyon para sa kanyang pinagbantaan at kung ipupush po iyon ng offended party, siya na ang haharap kung ano man yung kasong isasampa laban po sa kanya. At hindi po natin tinotolerate yun dito sa ating programa. Inuulit ko, hinahangaan at sinusuportahan po natin si Direktor Matibag. Pero ang mga mali ay hindi po natin dapat kinakampihan. Ngunit naniniwala ako na kung nasabi man yun ni Direktor Matibag, yon ay dala ng galit at tingin ko sa oras na ito, maaaring pinagsisisihan niya yon. Hindi lang naman kay Direktor Matibag yan ang nangyayari. Akin mismo, sa aking karanasan, maraming beses kong na-experience yan. Salamat sa Diyos at hindi na uuwi sa hindi magandang consequence yung mga aksyon na nagawa ko at mga nasabi ko. And ganun din naman dito kay Direktor Matibag. No? Pero, on the other hand, kay Sara Duterte, wag nating kalimutan na porket nakapagsalita si Matibag ng ganyan, di umano, kakalimutan na po natin at i-dismiss na lamang na dala lang ng emosyon ang sinasabi nitong si Sara Duterte. In particular, sa naging pagdinig po ng Committee on Justice last April 29 kung saan si Direktor Matibag mismo ang nanguna sa NBI para po ilatag ang mga ebidensyang nakalap po nila kaugnay ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo ni First Lady Lisa at former Speaker Romualdez nitong si Sara Duterte. Muli po natin balikan ang committee hearing na nangyari noong April 29. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh, yan ang punto natin. No? Sabihin na natin, ipagpalagay na natin na may katotohanan yung leak audio. Nakagawa ng pagbabanta si Direktor Matibag. Harapin niya kung may magrereklamo. Ganon din naman itong si Sara Duterte. Merong nagrereklamo ang NBI kasi ang NBI ang merong mandato na protektahan ang ating Pangulo, partikular sa mga pagbabanta sa buhay nito. Ang NBI ang may primary jurisdiction sa mga pagbabanta sa kanyang pagkatao, sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Kaya muli sa mga DDS, huwag niyong ikakatwiran. Nalusot na si Sara Duterte, magkaiba po yun. In fact, kung ikukumpara natin, pareha silang mali kung totoo yung kay Matibag. Pero higit na maling-mali yung kay Sara Duterte. Bakit? Vice Presidente ka ng Pilipinas. Ano ang ine-expect sa'yo ng tao? Ikaw dapat ang unang-unang sumusunod sa batas. Hindi dapat napapakinggan mula sa Vice Presidente ng Pilipinas ang mga katagang naririnig po natin. Patuloy na naririnig natin kasi patuloy itong naka-upload sa mga social media katulad ng ipinarinig ko lamang sa inyo kanina. No? And worse, katulad nung tatay niya, ganun si Sara, nagbabanta. Maraming mga pagbabanta sa buhay ng kapwa natin Pilipino ginawa itong mag-ama na ito eh. Etong si Sara Duterte, hindi lamang noong November 23, 2024, pinagbantaan nito ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Dito nga po, sa naging meltdown series niya, unang-una pa nga ito eh. Yung gusto niyang gilitan ng leeg si Pangulong Bongbong Marcos. Balikan po natin ito mga tol.
Ano siya, oh. Grabe, buntong hininga niya, no? Ang tindi. Magkasama kami Oo. nag-attend ng isang graduation. Ah, Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. di ba? Andiyan na sila, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. Grabe, no? So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, diba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Di ba? I realized, Gusto niyang tanggalin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung mindset, nandoon yung criminal propensity. Tapos, November 23, 2024, madidinig natin yung mga katagang ito. Pinagmumura niya sina Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Marcos at former Speaker Martin Romualdez at in particular, pinagbantaan ang buhay nila. Ngayon, i-dismiss ng mga DDS dahil merong naglilik na audio dito kay Director Matibag. Anong pakialam namin kung tutuusin? Ipagpalagay natin nagkamali si Director Matibag. Anong pakialam namin doon? Ang pakialam namin, meron tayong vice-presidente na noong vice-presidente siya, nagbanta sa buhay ng Pangulo, sa asawa, at sa dating speaker. At ito yun. huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Ganyan ang mga Duterte. Pero pagka mga Duterte nagsasalita, okay lang sa inyo. Kapag ka di umano, boses ni Director Matibag, karumal-dumal na para sa inyo. Naknagteteng kayo. At hindi lamang yan nangyari kay Sara Duterte, ang daming pagbabanta ang ginawa ng tatay niya sa panahon ng panunungkulan nito bilang Pangulo ng Pilipinas. Nandiyan ang pagbabanta sa mga miyembro ng mga human rights advocates. O katulad po nito, pakinggan ninyo. Si Rodrigo Duterte to. Muling bumanat si Pangulong Duterte noong Lunes sa mga pumupuna sa kanyang war on drugs. Sabi ng human rights, so, pinapatay ko raw. Sabi ko, sige, maginto tayo. Paramihin natin. Para pag panahon ng harvest time, mas marami na tuloy mamamatay. Isali ko na kayo. Oh.
Kayo nang pumalak. Tapos tawanan pa ng Para tawanan. sa mga kritiko, indikasyon Tawanan pa ng tawanan ng mga Duterte. Ang kikitid talaga. Ang baluktot talaga utak ninyo. No? Kapag ka Duterte exempted. Kapag ka iba, dapat kondinahin. Parehas natin kinokondina yan. Ha? Dito, sa programa natin, parehas natin kondinahin. Hinihiling natin ngayon sa ating kagalang-galang na NBI Director, Attorney Melvin Matibag, na sagutin ang issue na ito. No? Kasi pwedeng AI to eh. Pwedeng gawa-gawa lamang yung audio. Pwedeng merong magagaling sa computer, gumamit ng AI, ginaya ang boses ng Director Matibag, at pinalabas ang ganitong audio leak kuno. Kaya dapat malaman natin ang parte dito, ang side nitong si Director Matibag. At hindi natin dapat kinokonsinte ang mga ganitong gawain. Pero ang medyo nagsisigurado ko rito mga tol, nung sinambit ito ni Director Matibag, kung totoo man ito, naniniwala akong hindi pa siya NBI Director dito. Wala pa siya sa kapangyarihan bilang NBI Director. Tingin ko nga, panahon pa ni Rodrigo Duterte ito eh. No, nahalungkat lang ng mga DDS. Oh, maging balanse tayo, mga DDS. Kung hinahanapan nyo ng pananagutan si Director Matibag, huwag nyong kalilimutan na ang mag-amang Duterte at hindi lang, pati ang mga kapatid ni Sara Duterte, si Sebastian Duterte at si Pulong Duterte, nagbabanta rin sa buhay ng iba. Tapos sila, okay lang sa inyo. Palibasa Duterte. Ngayon, kumakalat ang audio na ito, di umano, na mga pagbabanta ni Director Matibag. Katakot-takot na kondena ang aabutin ni Director Matibag, tapos iiwas nyo kay Sara Duterte. Eh dapat mas mataas ang pamantayan ninyo kay Sara Duterte dahil siya ay Vice Presidente ng Pilipinas. Saan ka nakakita sa buong mundo na merong Vice Presidente pagbabantaan ng buhay ng Pangulo? Dito lamang sa Pilipinas. Kaya ako, malakas ang paniniwala ko na dapat itong si Sara Duterte, ma-impeach po talaga ito. Hindi dahil sa confidential funds lamang. Hindi dahil sa di umano'y tagong yaman. Kung hindi kasama, ito pong pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya muli, ipapakinig ko sa inyo at uulitin ko ang vlog ni Fiscal EJ. Naniniwala siya na ito ay hindi lamang simpleng bugso ng damdamin. Ito po ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan na ipinagkaloob kay Sara Duterte bilang Vice Presidente. Ine-expect natin na bilang Vice Presidente, siya ang mangunguna sa pagsunod sa batas, hindi para labagin ito. Pakinggan ninyong muli ang vlog ni Fiscal EJ. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mismong pag-amin sa isang live stream noong November 2024 na nag-utos umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen piskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating a retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The Nakikita term ninyo? high crimes Nadidinig ninyo? Para kay Fiscal EJ, no? It undermines
yung kanyang fitness sa office. Kasi saan ka naman makakakita talaga mga tol, Vice Presidente? Tapos ganun yung mindset. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga Duterte supporters. Gustong-gusto ninyo, patayan lagi. Karamihan pa nga sa inyo, baka hindi pa nakapatay ng tao, tapos gusto nyo pumatay ng tao. No? Yun ang masaklap na katotohanan. Kayo mismo hindi nakapatay ng tao, tapos gusto nyo patayang kaliwat kanan. Hindi maganda pumatay ng tao, tandaan po ninyo yan. Ang mali, hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Sa bagay, binudo lang naman tayo ni Rodrigo Duterte. Pinalabas niya lamang na war on drugs. Pero ang katotohanan, ayon sa mga dati niyang pinagkatiwalaan, siya ay Lord of all drug lords. Need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order, and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions. Naniniwala ba kayo doon? Ha? Na kung ikaw ay public official, dapat yung kung ano ang demokrasya, yun yung sinusulong mo. Demokrasya ba ang pagpapapatay? Demokrasya ba ang pagsupil sa boses ng mga kritiko? O baka balikan nyo kami. Bakit yung mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos magkaiba ang konstruktibong kritisismo sa paglabag sa batas? Hindi ito konstruktibong kritisismo. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Ganon din ang mga ginawa nitong si Jason Sa na ngayon ay nakakulong. Siniraan niya ang ating Pangulo. Kaya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa kalagayang pangkalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos, siya ay kumakaharap ngayon ng kasong paglabag sa Article 154 or the unlawful use of means of publications and unlawful utterances or pagpapakalat ng fake news. Hindi po yun karapatan na dapat ini-exercise dahil mali po yun. No? Tatanungin ko kayo ngayon mga tol. Si Sara Duterte ba ay karapat-dapat sa posisyon na kanyang hinahawakan sa ganitong mindset? Kindly comment yes. Kung kayo'y naniniwala na siya'y karapat-dapat sa posisyon na yan. At kung hindi naman, i-comment nyo ang no. Sapagkat para sa akin, no dapat ang sagot natin dyan. Hindi siya karapat-dapat sa posisyon na yan. Vice Presidente siya ng Pilipinas. Tapos ganyang mga kataga ang maririnig natin. Ngayon, porket merong nahalungkat silang issue kay Director Matibag, kakalimutan ng mga DDS yung sinasabi ni Sara Duterte at magpo-focus dito kay NBI Director Matibag. Hindi tayo ganun. Dapat parehas nating alamin kung ano ang katotohanan dyan. Siguro naman sasang-ayon kayo sa sinasabi ko. Kung kayo sumasang-ayon, dapat malaman natin katotohanan sa likod ng leak audio na yan. Mag-comment po kayo ng yes. Ha? Kasi doon tayo sa tama at dapat. Kaya dapat mapakinggan natin anong side dito nitong si Director Matibag. Pero hindi natin kalilimutan na meron tayong Vice Presidente na nagsalita ng pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Not once, not twice, not thrice. Maraming beses. Kinumpirma niya pa ngayon sa series of interview niya eh. Di ba? Oh. Kung kayo ay happy dito sa mga pinag-uusapan natin at gusto niyo pong makapakinig pa ng mga ganitong issue, no? Reaction sa mga issue na kasalukuyan pong kinakaharap sa ating lipunan, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe mga tol ha. At sana mag-like and share din po kayo dito sa ating programa. Salamat sa pag-participate ninyo. Nalalaman ko kung kayo'y sumasang-ayon o hindi. Ngunit uulitin ko ang tanong natin. Karapat dapat bang ma-impeach
itong si Sara Duterte, lagi natin yan natatanong sa ating programa, karapat dapat bang ma-impeach si Sara Duterte, matanggal bilang vice presidente dahil sa kanyang mga ginawa, dahil sa kanyang mga sinabi? Ang sagot ko dyan, oo, dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. Sa parte naman ni NBI Director Matibag, dapat sagutin niya ngayon ang issue na ito. Hihintayin natin kung ano ang magiging panig ni Director Matibag dito na aking sinusuportahan, hinahangaan. Ako'y sumasaludo sa kanya sapagkat sa maikling panahon ng kanyang panunungkulan bilang direktor ng NBI, ang daming accomplishment ng NBI. Napakarami, saludong-saludo talaga ako. Pero kung merong pagkakamali, dapat harapin. Ngunit ibinibigay ko ang benefit of the doubt kay Director Matibag. Baka AI lang yan eh. Baka paninirang puri lamang yan ng mga DDS na pilit binabaluktot ang katotohanan o kaya inililihis yung issue dito kay Sara Duterte na dapat pinagtutuunan ng pansin ng majority ng mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat.